So, after no International Student Cup, ngayon naman ang news natin is about PR. So, medyo mas malalim na tayo. Kasi noong February 15, naglabas si Alberta ng news na starting February 15, temporarily post ang mga application for Alberta Opportunity Stream. So, ito yung PR pathway guys ng Alberta or yung tinatawag nilang PNP. Kasi 'di ba alam niyo naman na dito sa Canada merong dalawang stages of PRs yan or permanent residency application yan, 'di ba? So, meron yung isa para sa federal government and meron yung isa provincial level. So, sa federal government, nandyan yung express entry, andyan yung CEC, yung FSW, tsaka FS Trade. Ngayon, dito sa Alberta, meron din kasing dalawa yan. Meron silang Alberta Express Entry at saka Alberta Opportunity Stream. Yung Express Entry, from the word itself, nakatay yan dun sa Express Entry pool ng federal. So, si Alberta kumukuha ng candidates from the federal pool para invite nila for nomination sa Alberta PNP. Ngayon, itong news nila is pertaining dun sa non-express entry pool or non-express entry link na PNP. Ito yung Alberta Opportunity Stream. Sa mga international students or kahit sa mga temporary foreign workers, ito yung isa sa pinakamadaling pathway na ma-PR ka dito sa Alberta. To give you an example guys, for example, for international students, kapag graduate ka dito sa Canada and nakapag-work ka dito sa Alberta ng at least 6 months na work experience, any type of job, Tier 0, 1, 2, 3, 4, or 5, basta connected siya dun sa tinapos mo dito sa Canada, you can already apply for permanent residency under Alberta Opportunity Stream. Ganun siya kadali kung tutuusin, no? Ang kailangan mo lang maghanap ka ng trabaho na related doon sa tinapos mo dito sa Canada and stay there for 6 months and then you can apply for permanent residency. Same is true with temporary foreign workers, yung mga naka-LMIA. So, ang kailangan lang nila, LMIA, tapos mag-spend lang sila ng 1 year doon sa employer nila and then after gaining that 1 year, pwede sila mag-apply for permanent residency. Unfortunately, simula ng February 15, 2024, hindi na muna sila tatanggap ng new applications. Ang masama pa dito, walang sinabi kung hanggang kailan. So, ang nakalagay doon, until further notice. So, anong effect kasi nito guys? Kasi hindi natin alam. Ang laki ng uncertainty na ngayon, lalo na sa mga nandito na sa Alberta ay nagbabaka sakali na ma-PR sila through this stream. Hindi na natin alam kung kailan nila i-reopen. It can be next month, the following month, or maybe after a year or 2. Wala nang nakakaalam yan, si Albert na lang. So, anong mangyayari? Bakit ba napaka-importante ng stream na to para sa ating mga international students at sa temporary foreign workers? Kasi guys, lately sa express entry, kung hindi kayo kasama doon sa top jobs or yung mga in-demand jobs or yung mga targeted jobs na binigay ni IRCC, lalagay ko yung link sa baba para makita nyo kung pasok kayo doon. Kung hindi kayo kasama doon guys, ang hirap ma-PR or ang hirap ma-invite doon sa express entry pool kasi ang taas na ng cut-off nila. Unless nga, sabi ko, unless you are a French speaking candidate, meron kang French test result, or unless kasama ka doon sa pool of job categories na in demand. So, andyan yung mga healthcare, IT sector, agriculture, construction, yung mga yun, ang mga in demand. So, kung hindi kayo kasama doon, parang napaka-imposible or napakaliit ng chance na masama kayo sa express entry pool or masama kayo doon sa invitation for express entry. Kasi kami din, nung nag-start kami, ang talagang inaay namin is yung express entry, yung CEC. So, after 1 year ko sanang magtrabaho, aantayin sana namin yung invitation for CEC. Kasi during that time, ang cut-off lang medyo mababa nasa 470, ganyan, 460, 480. Nung nagkwenta ako guys, aabot after ko graduate and after ko magkaroon ng 1 year experience, aabot ako ng 500 plus. So, sabi ko medyo automatic na makukuha kami for express entry. Pero, naramdaman namin talaga last year, kasi last year to nagsimula na napakataasan ng cut-off. Naramdaman ko na yung trend for express entry medyo lumalabo, sabi ko. Kaya sabi ko kay Dayan, parang malabo tayo sa express entry. So, yun, gaya ng iba din, nakasama natin dito sa Canada as international student, medyo nag-focus sa mga PNPs. Kaya nga, sumikat din yung mga PNPs kasi mahirap nang kumuha sa express entry, so PNP ang bagsak natin. Yun yung reason kaya napaka-vital ng AOS. Kasi kung kagaya ko kayo na international student na graduate,
under PGWP, tapos nakagain na kayo ng experience ninyo, tapos hindi pa rin talaga kaya yung cut-off ng express entry, ang pag-asa natin na ma-PR is through AOS pag nandito ka sa Alberta. Pero dahil nga pinost nila temporarily, ano nang gagawin natin, di ba? Pwede tayong pag-antay ng express entry draw na bumaba, pero that's very unlikely kasi sobrang taas pa rin talaga right now, unless siguro nasa in-demand jobs kayo. Or pwede rin tayong tumingin ng ibang programs like RNIP, kasi dito sa Alberta meron ding mga areas na pasok sa RNIP. Yung RNIP, guys, is the Rural Nomination Immigration Program, wherein kapag nakakuha ka ng job offer sa isang rural area na nag-participate sa RNIP, pwede kang ma-PR through that program. So, yun yung mga isang tinitignan natin. Pwede rin naman lumipat tayo ng province kung sakasakali. Pero yun nga, pag lumipat ka rin kasi ng province, hindi ka rin sure kung later on magsasara din or magte-temporarily close din yung mga PNPs nila. So, hindi natin alam kung gaano kalawak yung effect ng pagko-close nila or yung pagpo-post nila ng Alberta Opportunity Stream. Pero sa amin na lang, marami nang naapektuhan sa stream na to. Kasi, to tell you honestly, ang daming international students dito sa Alberta na yung AOS ang inaasahan nila. Pero without that, hindi ko rin alam actually kung paano gagawin. Kung ako ay nasa situation, hindi ko rin alam kung ano ng plano or ano dapat ang gawin. On the brighter side, no, ang sabi ng Alberta dito, guys, basahin ko na lang. This pause will enable the program to address its current inventory and focus its limited immigration nominations on priorities such as filling labor shortages in healthcare, technology, construction, agriculture, tourism, and hospitality, and other in-demand sectors. So, yun din yung kagandaan, no? Gagamitin nila tong time na to recalibrate yung program mismo. So, pwede nating tignan to or i-view ito na parang hindi siya closure, but it is a remodeling. So, may gagawin silang something sa loob ng system, papagandahin nila yung process para matugunan itong mga labor shortages sa mga binanggit nilang industry. Ngayon, with this information, guys, napaka-vital ng information na to kasi napaka-ikli niya, pero ang daming laman or ang dami mong madideduce from this statement. Kasi kung kayo ay nasa sectors ng binanggit nila na to, healthcare, technology, construction, agriculture, tourism and hospitality, pag nandyan kayo, guys, ang laki ng chance na kapag bumalik itong AOS, kayo yung ifo-focus nila. Kasi right now, hindi nila masyadong ma-filter kung sino yung mga mag-a-apply Kasi to give you an example, no, ang AOS kasi meron lang yan certain numbers of nominations na pwedeng ibigay per year. So kung ano lang yung inalat ni federal government, for example, sinabi nila, okay, 10,000 for provincial nominations. Ang gagawin ng Alberta dyan or ng provinces, yung 10,000 na yun, sila na bahala kung sinong bibigyan nila. With the current, policies ng AOS, no, pag na-meet mo yung eligibility criteria, walang pumipigil sa kanila or walang nagsasabi na hindi ka dapat mabigyan ng nomination as long as makuha mo yung eligibility criteria. So, kahit anong job mo, pag nakuha mo yung eligibility criteria, parang almost required sila na bigyan ka ng nomination, di ba? Kasi wala silang sinabi na, oh, hanggang dito lang yung limit namin. Hindi kasi siya ganun nag-work, no? Kaya, ang feeling ko, this time, magkakaroon sila ng system, magkakaroon sila ng some sort of filtering na for this category, ilang percent lang or ilang individuals lang yung pwedeng mag-file. For this category or for this job, bibigyan nila ng mas malaking allocation or something like that. But who knows, sila yung nakakaalam nun. And ang maganda din, before overpower ng bad news, no? Meron ding nilabas or meron ding ilalabas na bagong pathway si Alberta. Ito naman is yung sa tourism and hospitality stream. So kung kayo ay nagtatrabaho or merong work experience sa tourism or hospitality, pwede kayo mag-apply under this stream starting March 1, 2024. More details will come siguro sa March 1 or before that. And for sure, bibigyan natin yan ng pansin later on para sa mga kasama natin na dito sa industry na to, magkaroon kayo ng idea kung paano kayo mag-a-apply for this stream. So, right now, ano yung mga pwede na ninyong gawin? Yun yung sabi ko kanina, pwede kayong mag-take ng ibang program or mag-search ng ibang program like RNIP, or pwede kayong lumipat ng province, or pwede nyong antayin yung sa express entry na bumaba.
Pero yun, walang certainty. Sabi ko nga, ang immigration laws talaga and immigration rules, laging nagpapalit-palit yan. Kaya napaka-importante na kapag kayo ay naging eligible na sa isang program, take the opportunity agad, wag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Kasi ang masama dito guys, or hindi naman masama, ang masakit dito no, yung mga students or yung mga applicants na eligible na sila no, gumagawa na sila ng profile nila as of February 14 for example, nung Valentine's, tapos nakalimutan nilang nagbayad or hindi pa sila nagbayad for some reason no. Pag ganun yung nangyari, for example, February 15, hindi pa sila nakapagbayad pero eligible na sila. Unfortunately, hindi na sila kasama. Kasi ang sinabi na cut-off dito ng Alberta, February 15. So, kung na-draft mo na yung application mo ng February 15, unfortunately, hindi na nila i-review yan. Kung hindi mo nabayaran yung application mo ng February 15, hindi na din nila i-review yan. So, yun. Para sa future na lang, no? Sa mga magiging eligible sa kung anumang program yan, Alberta man yan, Ontario, BC, or kung saan man yan, kahit federal yan. Pag naging eligible kayo guys, make sure na i-grab ninyo agad yung opportunity to finish your application as soon as possible. Same is true with students, di ba? So, madaming gusto mag-international student pero hindi pa sila 100% sure. Pero ano nangyari ngayon, di ba? Hindi naman natin na-expect na nung January 22, naglabas sila ng International Student Cup. Tapos, aalisin na nila yung PGWP para sa mga hindi masteral. Sa mga magti-take ng private, wala ng PGWP. So, anything can happen in just a snap. So, kung merong opportunity dyan sa inyo, just grab it. So, yun ang as an ending note, guys. I wish you all the best sa immigration process ninyo. Sana matuloy pa rin yung mga plano ninyo. And yun, thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa mga goals. And yun, see you sa next vlog. Bye-bye!